vlogger mga kababayan, eh yung isang taong akusado din pala mga kababayan at nahaharap din pala sa iba't ibang mga kaso at nagkakaso na din pala. So ano pa ang kredibilidad ng isang taong yon para paniwalaan pa ng ibang tao? So ngayon mga kababayan, ito pakinggan po natin itong nakita nating balita sa 24 oras 10 years ago. Mga kababayan, nung nasa PIDEA pa, etong si Jonathan Morales. Ano po, so ngayon pakinggan po natin. Galing po ito sa GMA7 mga kababayan. Intensyonado ang flag ceremony ng mga tauhan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Nagkasama kasi sa naturang seremonya ang isang PIDEA agent at ang hepe nilang inakusahan niyang isang duwag sa pakikipaglaban sa mga sindikato ng droga. Naturang opisyal, sinagot ang paratang. Nakatutok si Mark Salazar. Sa flag raising ceremony at panunumpa sa kanilang tungkulin kanina, tensyonado sa Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA. Ang PIDEA agent kasi na si Jonathan Morales, tinawag na duwag ang kanyang hepeng si PIDEA Director General Arturo Cacda nitong nakaraang araw. Duwag daw sa Chinese drug syndicates at nakukontento na sa papiso-pisong huli. Emosyonal itong sinagot ni Cacda sa harap ng mga ahente niya kabilang si Morales. Kailangan malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan alang-alang. Hindi pala ang nag-ano pala dito, ang nag-akusa pala etong si Morales dito sa kanyang Director General. Naduwag daw mga kababayan pagdating daw sa mga sindikato. Anyway, pagpatuloy pa natin. Sa mga kasamaan natin na tinataya ang kanilang kaligtasan at buhay para masugpo ang problema sa droga. Hindi ko maintindihan kung sinong nagbigay ng karapatan sa isang nilalang na hindi pa nakaranas makipagdigmaan na husgahan ang tapang ng iba. Sinagot din ni Cacda ang umano'y mababang moral ng marami sa 1,200 PIDEA agents dahil daw sa mahina niyang pamumuno. Totoo ba na may mga tao tayong low moral? Sa aking palagay ay meron. Sila yung mga kasamahan natin na iniimbestigahan ng Internal Affairs Service o ng Ombudsman. Low moral din siguro yung 6 na kasamahan natin, nilabasan natin ng dismissal order ayon sa kautusan ng Civil Service Commission dahil sa kasong robbery extortion. Kung si Digong ay bumabahag ang buntot mga kababayan, doon sa kay Xi Jinping mga kababayan, eto naman pong in-interview ni Maharlika ay isa pala po or kabilang pala mga kababayan sa mga gumagawa ng hindi maganda. Sa madalit salita, iskalawag mga kababayan or nag-extortion para kumita po ng pera. Sa madalit salita mga kababayan, oo, nasa posisyon sila, nasa gobyerno sila that time, nung panahon nila, ang ginagawa pala po nila, saglit na gampanan yung kanilang trabaho, nangungutong. Mga kababayan, hindi lang po nangungutong, kung hindi mga kababayan, inaabuso yung kanilang kapangyarihan bilang isang PIDEA agent. Ano po, so ngayon ipagpatuloy pa natin. Lang daw si Morales sa grupong kinasuhan dahil sa pangingikil umano ng 8 million pesos sa isang suspected drug dealer. Sagot ni Morales, yung mga katulad namin na wala pang kaso sa korte. Kita nyo yun mga kababayan ha? Kita nyo yun, 10 years ago po ito. Si Morales pala ay kabilang dun sa mga nangingikil. Biruin nyo ha, yung halaga 8 million di umano. Mga kababayan, dun sa mga pinaghihinalaan siguro na nagbibenta ng droga mga kababayan. Kita nyo ha, in-interview ni Maharlika na nag-aakusa kay PBBM, isa din pala mga kababayang iskalawag na matindi, di umano. Ano po, so ipagpatuloy pa natin. Iniimbestigahan pa lang, wala pang kaso. Kahit na ito nakapile sa korte, dapat pinapresyon muna na inosente, hindi guilty. Ito lang ang magpapatunay na ang hinahanap natin ay yung malalaking, hindi po yung piso-piso. Tama! pero inamin ni Cacda na mahirap ngang humuli ng high-level target sa sindikato. Kahit bigyan kita ng well-interest stick ng listahan ng mga drug syndicates, hindi mo naman yan basta dadamputin. Kailangan i-produce mo yung evidence para mapailan mo ng kaso. Tama! Hindi naman kumot binigyan pangalan, basta mo na lang dadamputin. Kailangan mo mahuli natin sa akto na may hawak na droga. Pero may isa pang ipinag-ingay si Morales, ang appointment sa PIDEA bilang Assistant Secretary ni Rene Orbe, na dati raw nasa PIDEA watchlist. Dahil ba doon sa naging trabaho mo ay presidential guard ng panahon ng dating Pangulo? Di ba? Oh, hindi, dapat dito, tinitignan mo na yung pagkatao nung may pinapasok dito. Hindi naman siguro bubo yung mga selection board. Nag-submit ako kay John Gutierrez ng mga clearances ko. PNP, NBI, PIDEA. Na-clear ako, I was not involved as cuddler, whatever illegal drug activities. Hindi raw titigil si Morales sa pag-iingay hanggang umabot sa isang congressional investigation. Hindi naman daw siya balak pigilan ni Cacda. Wala lang daw magbubunyag ng mga detalye ng confidential operation ng PIDEA. Kaya pala kung makikita nyo dito sa balitang ito, eto ha, kung babasahin po natin itong nakita nating article, ang sabi kasi po dito mga kababayan, sa Philippine Star, ayan, yan po yung source natin. Dismiss na PIDEA agent Timbog. Yan po yung sabi dyan. Basahin natin kung bakit siya natimbog mga kababayan. Eto daw. Isang kontrobersyal na dismiss agent ng Philippine Drug Enforcement Agency or itong PIDEA
ang naaresto ng mga tauhan ng San Fernando City, Pampanga Philippine National Police o retong PNP at ipiniit sa Pasig City Police Detention Center dahil sa mga kasong inihain ng PIDEA at ng mga government prosecutors laban sa mga big-time drug personalities. Sabi pa dito, nabatid na si Jonathan A. Morales, 58, ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest na inisyo laban sa kanya kaugnay ng mga kasong kriminal na kanyang kinakaharap gaya ng false testimony sa ilalim ng Article 180 ng Revised Penal Code at paglabag sa Section 91 at 92 ng Republic Act 9165 o the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mga kababayan. So biruin nyo kaya pala siya mga kababayan, isa sa mga dahilan kung bakit siya naaresto dahil po dun sa mga maling testimonya. Mga kababayan, sa madalit salita, mga mali po niyang pahayag. So ngayon mga kababayan, paano nagagawa? Ito paano nagagawa na paniwalaan ng mga didisyet yang taong yan? Paano nagagawa mga kababayan na paniwalaan ni Maharlika na totoo yung sinasabi ng taong yan? Ganong naaresto po yan mga kababayan dahil sa kasong false testimony mga kababayan or pagsisinungaling.